Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Direktang pumasok sa isang matinding salpukan ng diplomasya ang Estados Unidos at Iran. Hayagang idineklara ni Pangulong Donald Trump na hihingi ang kanyang administrasyon ng bayad pinsala sa digmaan o war reparations mula sa Iran sa anumang usaping pangkapayapaan sa hinaharap. Ang deklarasyong ito ay nagdulot ng malaking gulat sa buong mundo dahil sa biglaang pagbabago ng ihip ng hangin sa gitnang silangan. Ang matapang na pahayag na ito ni Trump ay inilabas bilang tugon sa katulad na kondisyon na una nang inihain ng pamahalaan sa Tehran. Kamakailan lamang nagtakda ang Iran ng sarili nitong mga tuntunin upang muling buksan ang madiskarteng Strait of Hormuz. Ngunit sa halip na humupa ang tensyon, ginamit ito ni Trump upang baligtarin ang sitwasyon at panagutin ang Iran sa mga pinsalang idinulot nito sa mga nakaraang hidwaan. Sa kanyang opisyal na pahayag sa social media platform na Truth Social, tahasang sinabi ni Trump na dapat magbayad ang Iran para sa mga biktima ng kanilang mga pag-atake. Binigyang din niya ang mga nasawi at malubhang nasugatan dahil sa mga itinanim na bomba sa tabi ng daan o roadside bombs. Ayon sa Pangulo ng Amerika, ang mga mapaminsalang patibong na ito ay direktang nagmula sa suporta at pondo ng pamahalaang Iran. Hindi rito nagtatapos ang mga seryosong akusasyon ng Washington. Inakusahan din ni Trump ang Tehran ng pagpapasimula ng napakaraming armadong sagupaan sa iba't ibang panig ng rehiyon. Sa kanyang pananaw, ang Iran ang pangunahing utak sa likod ng kawalan ng katatagan sa gitnang silangan. Ang patuloy na pagpopondo umano ng Iran sa mga rebeldeng grupo ang dahilan kung bakit hindi natatapos ang patayan at kaguluhan sa mga karatig bansa. Naglabas din si Trump ng mga partikular at nakahihindik na bilang ng mga nasawi upang palakasin ang kanyang argumento. Kabilang dito ang tinatayang 52,000 tao na namatay sa nakalipas na 5 buwan lamang dahil sa mga guluhing may kaugnayan sa Iran. Ang numerong ito ay ginamit ng Estados Unidos upang ipakita sa komunidad ng daigdig ang tindi ng pinsalang idinudulot ng mga polisiya ng pamahalaan sa Tehran. Bukod sa mga kamakailang biktima, binuhay rin ni Trump ang isyu ng karapatang pantao sa loob mismo ng Iran. Idiniin niya na dapat magbayad ang bansa sa mga pamilya ng daan-daang libong inosenteng nagprotesta na pinaslang ng rehimeng Iran sa nakalipas na 50 taon. Ang marahas na paggapi sa mga relihista ay matagal nang binabatikos ng kanluran at ngayon ay ginagamit ito bilang opisyal na batayan para sa danyos pinsala. Sa isa pang sorpresang hakbang, isinama ni Pangulong Trump sa kanyang listahan ng mga babayaran ang pambobomba noong taong 2000 sa barkong pandigma na USS Cole sa daungan ng Yemen. Iginiit niya na dapat sagutin ng Iran ang trahedyang ito. Gayunpaman, ang pahayag na ito ay mabilis na kinuwestiyon ng mga eksperto dahil sa mga nakaraang opisyal na ulat ng sariling mga ahensya ng seguridad ng Estados Unidos. Kung babalikan ng kasaysayan, ang pambobomba sa USS Cole ay nag-iwan ng 17 patay na marinong Amerikano at mahigit 30 sugatan. Bagamat itinuturo ito ngayon ni Trump sa Iran, ang Federal Bureau of Investigation o FBI ay nauna nang nagpasiya na ang grupong Al-Qaeda ang tunay na may sala sa likod ng pag-atake. Ang kontradiksiyong ito ay nagdulot ng malaking debate tungkol sa pagiging wasto ng mga paratang ng Pangulo. Sa mga sumunod na pahayag sa internet, pinalawak pa ni Trump ang saklaw ng responsibilidad ng Iran. Idineklara niya na ang Tehran ang dapat managot sa lahat ng kamatayan at pagkawasak ng mga ari-arian sa Lebanon, Syria, Yemen at Gaza Strip. Sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga bansang ito, nais ipakita ng Amerika na ang impluwensya ng Iran ay nagdala lamang ng matinding dusa sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Ang matalim na pahayag na ito ng leader ng Amerika ay nag-ugat sa 6 na mabibigat na kondisyon na inilatag ng Iran upang muling buksan ang Strait of Hormuz. Ang nasabing kipot ay isa sa pinakamahalagang daanan ng mga barko sa buong mundo. Sa pagharang ng Iran dito, naramdaman ng buong daigdig ang epekto sa ekonomiya, kaya naman napilitan ng Estados Unidos na gumawa ng mabilis at mapanghamong tugon sa mga hiling ng Tehran. Kabilang sa 6 na hiling ng Iran ang pagtigil ng Amerika sa mga banta at operasyong militar laban sa kanila at sa kanilang mga kaalyado. Hiningi rin nila ang pag-alis sa harang sa dagat, pagbabayad ng danyo sa kanila, pagbawi sa mga parusang pang-ekonomiya, at pagpapalaya sa mga bilyon-bilyong pisong halaga ng mga ari-arian ng Iran na kasalukuyang naka-freeze sa mga dayuhang bangko. Ang mga ito ay tinuturing ng US na labis na mabibigat na kondisyon.
Ayon sa mga batikang analista sa politika, malaki ang posibilidad na agad na ibasura ng mga pinuno ng Iran ang mga huling hirit ni Trump sa negosasyon. Ang palitan ng mga matitigas na pahayag ay nagpapakita lamang na walang sino man sa dalawang panig ang handang sumuko o magpakita ng kahinaan. Dahil dito, ang pangarap na magkaroon ng mapayapang resolusyon sa krisis sa Strait of Hormuz ay tila lalo pang lumalabo. Upang maunawaan natin ang kahalagahan ng usaping ito, ang Strait of Hormuz ay ang pangunahing daanan kung saan dumadaloy ang 20% ng kabuuang supply ng langis sa buong mundo. Bago ang matinding krisis, daan-daang barkong may dalang krudo ang dumaraan dito araw-araw. Ang anumang pagkaantala sa rutang ito ay may direktang epekto sa presyo ng petrolyo sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa sa Asia at Europa. Nagsimula ang matinding barikada sa Kipot matapos ilunsad ng Estados Unidos at Israel ang isang malawakang serye ng mga pag-atake sa himpapawid laban sa mga pasilidad ng Iran noong buwan ng Pebrero. Ang aksyong militar na ito ang nagtulak sa Iran na gamitin ang kanilang kontrol sa karagatan bilang depensa at sandata laban sa mga bansang kanluranin na nagbunga naman ng kasalukuyang pagkakabuhol ng sitwasyong geopolitikal. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ng mga Amerikanong negosyador na napakalapit na nilang maabot ang isang kasunduan, wala pa ring konkretong resulta na nakikita hanggang sa kasalukuyan. Ang mga pag-uusap ay patuloy na nagbabago at tila nakabaon sa isang malalim na putikan. Ang kawalan ng pag-unlad sa mga pagpupulong ay nagpapakita lamang ng malaking agwat sa pagitan ng mga interes ng Washington at ng pamahalaan sa Tehran. Noong nakaraang linggo, nagbanta pa si Pangulong Trump na magpapakawala ng isang napakabigat na pag-atake laban sa Iran na posibleng tumarget sa mga infrastrukturang civil o civilian infrastructure. Gayunpaman matapos ang ilang araw ng matinding pambabatikos mula sa ibang bansa, napilitan siyang bawiin ang planong ito. Ipinapakita nito ang pabago-bagong estratehiya ng Amerika sa paghawak sa napakasalimuot na krisis na ito. Sa kanyang mga huling pahayag nitong katapusan ng linggo, sinabi ng pinuno ng Amerika na kanyang pinipigilan o tinitimplahan ang paraan ng kanyang pagharap sa labanan. Ipinahihiwatig nito na mas pipiliin muna ng Washington na palakasin ang mga parusang pang-ekonomiya at pinansyal sa halip na ipagpatuloy ang mga mapanganib na operasyong militar na maaaring magbunga ng isang malawakan at hindi makontrol na digmaan sa rehiyon. Habang patuloy na walang nararating na kasunduan ng dalawang bansa, ang patuloy na pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz ay nagdulot na ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang kaganapang ito ay nagdala ng matinding ligalig sa ekonomiya ng maraming bansa, partikular na sa mga umaasa sa imported na langis tulad ng Pilipinas. Ang mataas na singil sa kuryente at gasolina ay nararamdaman na ng mamamayan. Ang krisis na ito ay naglalagay din ng napakatinding pampulitikang presyon kay Pangulong Trump sa loob mismo ng Amerika. Sa darating na halalan sa kalagitnaan ng termino o midterm elections ngayong Nobyembre, ang isyu ng ekonomiya at presyo ng mga bilihin ang magiging pangunahing batayan ng mga botante. Ang kabiguan na lutasin ng krisis sa langis ay maaaring magdulot ng pagkatalo ng kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Sa huli, ang labanang ito sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay hindi lamang isang simpleng alitan ng dalawang bansa, kundi isang isyu na may malaking epekto sa bawat sulok ng daigdig. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan upang maghatid sa inyo ng pinakabagong balita. Sa isang dramatikong desisyon na yumanig sa politika ng Russia, opisyal ng hinarang ng Korte Suprema ng bansa ang tanging partidong hayagang tumututol sa digmaan sa Ukraine. Tinanggal ang partidong Yabloko sa listahan ng mga kandidato para sa darating na halalan sa parlamento sa susunod na buwan. Ang hakbang na ito ay itinuturing ng maraming eksperto bilang isang matinding dagok sa natitirang demokrasya sa ilalim ng pamamahala ng Kremlin. Ang Yabloko, na nangangahulugang mansana sa wikang Ruso, ay ang nag-iisang rehistradong partidong oposisyon na matapang na nanindigan laban sa pagpapadala ng mga tropang Ruso sa teritoryo ng Ukraine. Sa gitna ng malawakang takot at pampulitikang pag-uusig sa bansa, patuloy nilang isinusulong ang kapayapaan. Ngunit dahil sa bagong utos ng korte, tuluyan nang nawala ng boses ang mga mamamayang Ruso na nagnanais ng agarang pagwawakas sa labanan. Ang desisyon ng Korte Suprema ay nag-ugat sa isang apela na inihain ng isang partidong kilalang makakremlin sa bansa. Kinansela ng korte ang opisyal na rehistrasyon ng Yabloko para sa halalan, isang desisyon na nagpapakita ng lumalalang kontrol ng pamahalaan sa proseso ng eleksyon.
Ayon sa mga kritiko, ginamit ng administrasyon ang sistemang hudisyal upang tuluyang patahimikin ang nag-iisang grupo na may lakas ng loob na sumalungat sa kanila. Bago ang kontrobersyal na desisyong ito, pinayagan muna ng Central Election Commission ang Yabloko na lumahok sa halalan kasama ang 10 iba pang partido noong nakaraang buwan. Ang biglaang pagbawi sa desisyong ito ay nagpapakita ng kawalan ng katatagan at tila pabago-bagong laro sa politika ng Russia, kung saan ang anumang banta sa opisyal na naratibo ng Kremlin tungkol sa digmaan ay mabilis na inaalis at binubura sa sistema. Noong nakaraang dekada, ang Yabloko ay kilala bilang isa sa mga nangungunang boses ng liberalismo sa loob ng parlamento at madalas na pumupuna sa mga polisiya ng gobyerno. Gayunpaman, unti-unti nilang nawala ang kanilang mga upuan sa State Duma habang lalo pang hinihigpitan ng Kremlin ang kapit nito sa buong bansa hanggang sa tuluyan na silang maitsapwera sa pambansang arena ng politika dahil sa kanilang anti-war na paninindigan. Sa kabila ng mga banta at panggigipit, naging matapang ang kampanya ng Yabloko. Kabilang sa kanilang mga pangunahing slogan ang para sa kasunduan, sa tigil putukan, diplomasya at kapayapaan, ang layunin natin ay iwasan ang digmaang nuklear. At para sa isang Rusya na malaya sa takot at pampulitikang paniniil. Ang mga mensaheng ito ay direktang humamon sa agresibong patakarang panlabas at panloob ng kasalukuyang administrasyon. Si Grigory Yavlinsky, ang veteranong politiko na nagtatag ng Yabloko noong dekada 90 at kasalukuyang pinuno ng komiteng pampolitika nito, ay labis na nagpahayag ng pagkabahala sa naging desisyon ng korte. Agad niyang inanunsyo na hindi sila susuko at formal na maghahain ng apela laban sa kautosang ito. Binigyang diin niya na ang laban ng Yabloko ay hindi lamang para sa kanilang partido, kundi para sa kinabukasan ng bansa. Ayon kay Yavlinsky sa kanyang pahayag sa internet, ang pagbabawal sa Yabloko ay nangangahulugan ng pagtanggi ng pamahalaan na makipagyalogo sa mga mamamayang nagtatanong ng mga bagay na hindi komportable para sa mga nasa kapangyarihan. Umaasa pa rin siya na diringgin ng mga otoridad ang hiling ng publiko para sa kapayapaan, kalayaan at buhay na walang takot at tuluyang babaguhin ang kanilang kasalukuyang mapanirang patakaran. Ang plataporma ng Yabloko ay nakakuha ng malakas na suporta mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga kilalang leader ng oposisyon na kasalukuyang nasa labas ng bansa. Kabilang sa mga nanawagan sa mga botante na suportahan ng partido ay si Yulia Navalnaya, ang biyuda ng yumaong kritiko ng Kremlin na si Alexei Navalny, kasama ang mga kilalang bilanggong pampolitika na sina Ilya Yashin at Vladimir Kara-Murza. Sa isang pahayag sa Telegram noong ika-6 ng Agosto, sinabi ni Navalnaya na naniniwala siyang tama sa moral at pampulitikang aspeto na suportahan ang partidong Yabloko dahil sa kanilang matatag na paninindigan laban sa digmaan. Ang ganitong uri ng suporta mula sa mga kilalang kritiko ay nagbigay ng karagdagang lakas sa kampanya ng partido, ngunit nagdulot din ito ng matinding pangamba sa panig ng gobyerno sa Moscow. Upang maiwasan ang tuluyang diskwalifikasyon, sinubukan ng tagapangulo ng Yabloko na si Nikolai Rybakov na ilayo ang partido mula sa suportang nanggagaling sa mga banyagang kritiko at mga destiyerong lider. Sa loob ng korte, ipinaliwanag ni Rybakov na ang partido ay walang kinalaman sa mga pahayag ng mga taong nasa labas ng Russia sa pag-asang maisasalba pa ang kanilang karapatang lumahok sa pambansang halalan. Habang nagaganap ang paglilitis, naging maugong sa social media ang mga video na sumusuporta sa Yabloko. Marami sa mga ito ang hindi gumamit ng pampulitikang slogan. Sa halip, nagpakita ang mga ito ng mga kabataang may hawak na mansanas kapag tinatanong kung sino ang kanilang iboboto. O sumasayaw sa mga sikat na kanta ng Russia na may kinalaman sa mansanas bilang malikhaing paraan ng pagpapahayag ng kanilang suporta sa partido. Sinabi ni Rybakov sa korte na hindi binabayaran ng partido ang mga gumagawa ng mga naturang video sa internet. Ayon sa kanya, ginagawa ito ng mga mamamayan ng kusa dahil lamang sa nais nilang mabuhay ng payapa sa Russia at ayaw nilang mamatay sa digmaan. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng malalim na pagnanais ng mga ordinaryong mamamayan na magkaroon ng alternatibong boses sa gitna ng matinding krisis sa bansa. Ayon kay Nikolai Petrov, isang senior research fellow sa Nest Center, maaaring pinayagan ng mga otoridad ang Yabloko sa simula upang magsilbing labasan ng galit ng publiko. Inasahan ng Kremlin na sa pamamagitan ng tradisyonal na mababang boto ng partido, maipakikita nila na kakaunti lamang ang sumusuporta sa pananaw nito laban sa digmaan sa Ukraine. Ngunit nagkamali ang gobyerno sa kanilang mga unang kalkulasyon.
Ang kampanya ng Yabloko para sa kapayapaan ay mabilis na umantig sa puso ng maraming Ruso at sumira sa plano ng Kremlin. Dahil dito, nahaharap ngayon ang pamahalaan sa isang mahirap na sitwasyon. Ang pagpapatalsik sa partido ay nagpapakita lamang na natatakot ang administrasyon sa mga prinsipyo at mensaheng ipinaglalaban ng Yabloko na nagpapatunay na may malakas na suporta ang publiko sa kapayapaan at kalayaan. Bago ang desisyon ng korte, ilang partidong kakampi ng Kremlin ang matinding umatake sa Yabloko dahil sa pananaw nito sa Ukraine. Hiniling pa ng ilan sa kanila na imbestigahan ang partido. Si Sergei Mironov, ang pinuno ng partidong Aegis Russia, ay nanawagan sa Prosecutor General at Justice Ministry na suriing mabuti ang mga aksyon ng Yabloko at magbigay ng legal na pagtatasa sa kanilang mga ginagawa sa bansa. Binatikos din ni Gennady Zyuganov, ang pinuno ng Partido Komunista, ang Yabloko sa hindi nito pagsuporta sa mga patakaran ni Pangulong Vladimir Putin at sa hindi pagtulong sa mga sundalong lumalaban sa harapan. Ang mga ganitong pahayag mula sa mga kaalyado ng pamahalaan ay naglalayong lumikha ng negatibong opinyon sa publiko at panatilihin ang suporta para sa patuloy na operasyong militar ng Russia sa Ukraine. Ang Motherland Party ang formal na naghain ng demanda sa Korte Suprema upang ipatanggal ang Yabloko. Inakusahan nila ang partido ng paglabag sa karapatang kopya at paglampas sa limitasyon ng gastusin sa kampanya. Itinuring din nilang labag sa batas ang panawagan ng Yabloko para sa kapayapaan na ayon sa kanila ay katumbas ng pagpapahina sa teritorial na integridad ng bansa na mariing itinanggi ng mga abogado ng Yabloko. Ang Yabloko ay nakaranas ng matinding panggigipit sa mga nakaraang taon habang pinalalakas ng Kremlin ang pagsupil sa mga kritiko sa antas na hindi pa nakikita mula noong panahon ng Unyong Sobyet. Ilang kilalang miyembro nito ang ipinakulong o idineklarang foreign agents upang sirain ang kanilang reputasyon. Dahil dito, ang kanilang mga pinakasikat na leader ay hindi pinayagang tumakbo sa darating na halalan. Bukod sa iba pang leader, si Maxim Kruglov ay hinatulan ng 7 taong pagkabilanggo, habang si Lev Schlossberg ay naharap sa 10 taong pagkakakulong at si Boris Vishnevsky ay napilitang magbitiw sa pwesto. Ang serye ng mga pag-uusig na ito ay nagpapakita ng malupit na katotohanan sa politika ng Russia ngayon, kung saan ang panawagan para sa kapayapaan ay itinuturing na isang malubhang krimen laban sa Estado.